Lagalag. Ito ang mundong kinamulatan ko. Paikot-ikot, palipat-lipat. Walang direksyon, walang katiyakan kung saan papunta. Hindi ako maaaring huminto sapagkat ako'y sadyang nilikha para dito. Towards concern for dito, kung sabi natin sa bagay, sarado na kanina pintuan. Ate, palunas po. Hindi pa po ako nakain mula kahapon. Sige na po. Ay mention, ay kung natin ang ating mga puso. Walang iba. Maraming salamat po. Hindi pa rin talaga nauubusan ng mabubuting tao ang mundo. Hoy, anong ginagawa mo dito? Hindi mo pa alam ka na to. Akin na nga yan. Ang mga ibang kabataan, wala nang kabuhayan, nakukuha pa nilang magsugal. Ang pektos yan, ha? Hindi na makamit na pulo na. Hoy, pulis! Aristado ka. Di ba may asawa? Nabasbaso ka sa kulungan? Ha? Dito ka! Dito! Dito! Okay na, Hale. Ano na ang ginagawa ng bata niyan dito? Nahuli ko to doon, oh. Dahil paggalong ka lang sa mga barkada niya. Sige, ako nang bahala sa kanya. Nga pala, si Bonnie Lodi nandyan na sa loob. Inaantay ka na niya. Teka na. Hindi. Walang bahala. Maganda umaga is kayo ang kayo mahal. Sumipag din kasi gusto ko sana ikaw ang maging bodyguard ko sa Hong Kong. Sa susunod ng buwan, may dadalawan kasi akong summit. Kung ayaw mo matagal dito, alam mo na di ba? Nakakalungkot isipin na walang hustisya kapalit ng pera. Isla! Tama na yan, gusto niyo ba makakain? Sorry, nagmamadali si Ma'am Sian. Kailangan niya bumalik sa music yung agad. Di ba humingi ng pabor bago ako umalis? Pakibili naman ako ng sigarilyo. Sige po. Hindi, kala ko na sumubuha ako ng litra. Pabili! Dalawang kang sigarilyo nga. Wait lang ho ah. Ano po ba? Lights o red? Lights. Ay, nulo. Ito. 80. Ito ho yung sukli nyo. Salamat. Bakit nga ba ganun ang mga tao? Kapag nakakatanggap ng perang lukot at may kalumaan na, ipagpapalit ito sa bago at makikinis. Hindi naman tumataas o bumababa ang halaga nito. Ang 20 pesos ay mananatiling 20 pesos, luma man ito o bago. Gagyan! Ito na po yung sigarilyo. Salamat ha. Nauna na. Hindi matatawaran ng kahit ano ang pagmamahal ng ina sa kanyang anak. Lee! Isa ko pa anak ko. Gusto ko sana maghingi ng tulong para madala ko siya sa ospital. Ano ba nangyari sa kanya? Nilalagad siya 4 na araw na. Nag-aaral na ako sa kanya. Pumunta kayo ng ospital, patignan mo sa mga specialist. Kung may kailangan ka, huwag kang magdalawang dito, bumalik dito. Maraming salamat. Base po sa observation ko at sa mga test results na ginawa sa anak mo, meron po siyang dengue. Nagkaroon po kasi siya ng mga rashes at bumaba po yung platelet count niya mula 170,000 to 85,000. Pero normal naman po sa bata ang magkaroon ng 150,000 to 450,000 platelets sa bawat microliter ng dugo. So kailangan niya po talaga mag-stay dito ng matagal para mas pinagpa po siya ng ayos. Hindi ba naisip na ganito para siya talaga?
Pero huwag po kayong mag-alala, gagawin ko ang lahat para mapagaling ang anak mo. At saka po pala yung mga ibang test results, hindi po natin siya malalaman ngayon. Kaya ipapadala na lang po namin sa bahay mo. Doktora! Nakalimutan ko po iabot yung bayad ko. Okay, sige, salamat. Sige po, thank you. Hello, Mami! Hindi ka na rin. Salamat. Kumain ka na po ba? Ay, tapos na ako mag-dinner kasama ng mga friends ko. Grabe, ang dami kong pasyente kanina. Thanks. Hello, Nadia. Alam mo na mamaya ah. Ay, grabe. Napakaabala ko ngayong araw na to. O, kamusta naman pag-aaral mo? Ay naku, Mami. Busy kami sa mga projects namin. Speaking of projects, Hulaan ko. Kailangan bumili na kung ano-ano, no? Tama ba? yes. Sige na, sige na. Bibigyan na kita ng pera. O, ayan. Tama na ba yan? Okay. Thank you, Mami. After this, pumunta ka na sa kwarto mo at matulog ka na. Gabing-gabi na. Good night. Good night, anak. Ba't mo ako niyaya pumunta dito? Pinagdadaanan ka ba? Oo, Nani. Ako ng boyfriend ko na may kasamang iba. Di ba sinabi ko sa'yo, hiwalayan mo yun? Iba ninyo yun. Hindi naman ako maghanap ng iba ako. Masaya naman ako sa kanya eh. Ba't di mo hiwalayan yung boyfriend mo? Ay, no, huwag siyang pag-usapan ngayon, okay? Niyaya kita para makapag-inuman tayo. Cheers! Kung gano'n, sige. Cheers! Ayoko na malasing. Bilaw na tayo. Tama ka dyan. Nako. Pag nalaman naman ang kuya ko nandito ako, ay sigurado aalala na naman yun. Tips. Thank you po. Bye. Thank you. May mga kabataan na hindi marunong magpahalaga sa hirap ng kanilang mga magulang. Nakukuha pang magsinungaling para lamang magkaroon ng panustos sa kanilang mga luho. Mayroon din namang mga kabataan na hindi matatawaran ang dedikasyon para matupad ang kanilang mga pangarap. Bawat sentimo ay mahalaga sa kanila. Magandang umaga po, Konsehal. Magandang umaga. Ikaw ang bago kong scholar, di ba? Opo, sir. Nandito po ako para ibigay po sa inyo yung kopya ng grades ko. Ito po. Sige, babayaran ko na ng kalahati ang tuition fee mo at tatawagan ko ang misis ko kasi doon siya nagtatrabaho sa cash office ng school ninyo. Maraming salamat po.
Hello, honey? Magbabayad na ng tuition fee yung scholar. Pakiasikaso mo siya sa lalong madaling panahon. Okay, kumain ka na ba? Oo, ikaw. Tapos na. Sige, mamaya na lang ha. Bye! Ito, mag-aral ka mabuti ha. Thank you. Ang pagpapalitan mo na. Hello, honey? Nagbayad yung bago mong scholar. Ako po! Sila po para kay Mrs. Maria Inoales. Magandang umaga po. Dito po ba nakatira si Mrs. Maria Inoales? Sa akin. Ito po, may sulat po para sa kanya. Pakipirmahan na lang po. Maraming salamat po. Thank you, thank you. Han! Oh. Nakuha ko na yung, blood test result ni Luisa. Blood type AB siya. Sayang blood type O ako. Kailangan ko ng tulong mo. Wala na ibang makakatulong sa akin. Sana mag-donate ka ng dugo. Kailangan ka ng anak mo. Pareho kayo ng blood type. Hindi ko lang mahanap ang ospital. Type ko kaya wala akong magawa. Parang awa mo na. Iligtas mo ang anak natin. Hi, Han. Anong problema mo? Hanggang kailan mo ako lulukuhin? Ano pinagsasabi mo? Narinig ko ang lahat. Ano ba nasasaktan ako? Ngayon, sabihin mo sa akin, ako ba ang tunay na ama? Siyempre ikaw. Tigilan mo ng panuloko sa akin. Gusto mo malaman ng totoo? Sige, sasabihin ko sa'yo. Hindi ikaw ang tunay na ama ni Luisa. Nagmamahalan kami ni Konsehal noon pa. Nagustuhan ko siya kasi mayaman siya. Pero may asawa na kaya ikaw ang pinakasalan ko. Gusto nila magkaanak pero hindi sila magkaroon kaya binigyan ko siya. Siya ang tunay na ama ni Luisa. Nasaan ang kotse? Andiyan na sa may bukan. Saan kayo nanggaling? Andiyan na sa may
Dapat naman sa iyan. Mo, pagkatapos na nangyari sa atin, naisip ko na mas swerte pala ako sa mommy ko. Simula ngayon, gugugol ko na lahat ng oras ko sa kanya. Hindi na naman magsisinungaling para makainin ng pera. Siguro nga, minsan kailangan nating mahiwalay sa mga bagay na importante sa atin para malaman natin kung gano'n sa akin. Kailangan may kontento na ng tao sa akin. Kaya tayo naging dahilan kung bakit namatay si Kuya. Siguro oras na rin niya. Huwag natin sisihin yung sarili natin. Mapaglarong tadhana, pakiwari ko, pansamantalang bumagal ang takbo ng mundo. Malamig ang kamay na humahawak sa akin. Hindi ko maramdaman ang ingay at gulo ng paligid, para bang kay payapa ng mundo noong mga oras na iyon. Hindi ako naniniwalang perang ugat ng lahat ng kasamaan. Kami ay hamak na mga materyal lamang. Nakahihigit pa rin sa amin ng mga tao, sapagkat sila ay may kakayahang mag-isip, pumili at magdesisyon kung ano sa tingin nila ang tama at mali. Kung minsan ay nabubulagan lamang ito ng kasakiman sa makabundong bagay. Para sa akin, ang utak ng tao ang ugat ng lahat ng kasamaan, at ugat din ng lahat ng kabutian. Ako si Ben, at ito ang aking karanasan.